Magandang hapon Pilipinas! Sa kalagitnaan po ng pagpili ng punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa, umiinit din po ang usapin sa mga personalidad sa likod ng mga nominado, maging ng mga opisyal ng Judicial and Bar Council na naatasang magrekomenda ng shortlisted nominees para kay Pangulo Aquino. Sa ikalawang yugto po ng aming programa, ipapaliwanag namin sa inyo ang prosesong isasagawa ng JBC sa pagpili ng susunod na punong maestrado at ang mga isyong kinakaharap ng prosesong ito. At dahil nalalapit na ang makasaysayang pagsasapubliko ng panayam sa mga nominado, buong bansa ay nag-aabang kung sino at karapat-dapat nga ba ang pipiliin ng Pangulo para sa posisyon. Lahat ng yan ay tatalakayin po natin sa isang oras at kalahating talakayan dito po sa pagsasaere ng programang The Next Chief Justice, a PTV Special Forum. Sa darating na July 24, nakatakdang simulan ng Judicial and Bar Council ang pagsasapubliko ng panayam sa mga nominado para sa susunod na punong maestrado. Sa pinakahuling listahan ng JBC, 22 lamang ang kwalipikado sa mahigit 70 rekomendasyon na kanilang natanggap mula nang buksan ang aplikasyon noong nakaraang buwan. 6 dito ay miyembro ng Korte Suprema at 16 naman ang mula sa iba't ibang ahensya at institusyon ng bansa. Masasabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na ilalabas sa media ang gagawing public interview sa pagpili ng susunod na punong maestrado. Dahil para sa JBC, mahalaga na malaman ng bawat mamamayan ang prosesong pagdaraanan ng mga nominado. Sa ganitong paraan daw ay maipapakita ang transparency ng hudikatura at pantay na pagtingin sa bawat isa. Tinatayang ngayon pa lamang ay marami na ang nag-aabang sa magiging resulta ng panibagong kasaysayan na ito sa hudikatura ng Pilipinas. Sa online survey na ginawa ng Yahoo Philippines noong nakaraang linggo, mahigit sa 50% ng mga respondents ang nagsasabi na dapat ay mula sa labas ng Korte Suprema ang susunod na Chief Justice. Samantalang 37 naman ang nagsasabing dapat ay mula sa miyembro ng Korte Suprema ang mauupong punong maestrado. At sa ginawa naming informal survey ay lumutang ang iba't ibang opinyon ng taong bayan. Mas maganda yung outsider kasi mas makikita niya or madaling sabi, mas magkakaroon siya ng time para tignan kung ano yung mga hindi pa nila ginagawa sa ngayon. Mas gusto ko yung nasa loob na kasi gamay na nila kung ano yung kalakaran doon, tsaka kabisado na nila. Mas pabor ako dun sa labas. Mas fresh yung idea niya about sa position niya. Na kasi alam na nila, kaya lang maganda lang maano natin yung mga naging problema nung nakakaan sa mga yung mga ari-arian nila. Siguro mailabas na lahat bago sila sumampa doon sa pwesto nila. Sino man ang maluklok bilang bagong punong maestrado ng Korte Suprema, ang pinakamahalaga ay ang kanyang pagiging patas at may dedikasyon na tuparin ang tungkuling sinumpaan. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Castrodes. Naku Mark, ito na nga at meron ng listahan ng mga nominado. Out of the 72 applicants ay 22 na ang nasa listahan. At from that big number, bumaba nga po dahil meron pong ibang nominadong nag-decline. At syempre meron din pong ibang hindi umabot doon sa qualifications na
Siyempre, nakatakda po yan sa ating saligang batas at siyempre, kailangan sundin yung pinaka-minimum requirements na yon. Pero dito sa shortlisted, Cathy, long short, ano? Hindi pa rin nakatakas itong iba dahil merong mga nag-o-oppose sa ilan sa kanila. Kaya very interesting tingnan itong paparating na interviews. Isa pa sa mahalaga rin pag-usapan dito ay yung komposisyon ng JBC dahil maging dito ay merong kaunting issue. At aside from that, Mark, ay ang taong bayan ay talagang interesadong malaman at marinig kung ano yung mga sasabihin ng mga nominado dito sa kanilang interview dahil tayo pong lahat ay nabigyan sa kauna-unahang pagkakataon ng tsansa para mapanood sa live telecast itong prosesong ito. Kabahagi po tayo. But in this day and age, ano po, dahil pwede po nating i-google at hanapin sa internet ang itong mga background nitong mga nominadong ito. Meron pong na-observe yung ating research team, ano po, na meron daw pong ilan mga nominado na walang makitang parang information sa internet. Mukhang hindi kompleto yung pag-disclose ng kanilang background information. Kaya napakahalaga siguro nitong talagang maganganap na interview dahil dito sila masusukat sa kanilang integridad at sa iba pang requirements. Aside from that, Mark, ay dalawa daw dito sa mga nominees ay namimiligrong malaglag sa listahan dahil sa mga kaso daw na mga pending pa against these two nominees. At yan ay ilan lamang sa mga nais natin talakayin ngayong araw. Tama yan, Cathy. At napaka-interesting nga ng ating discussion at napaka-gagaling po ng ating mga panauhin sa studio. Kaya kung nais nyo pong maintindihan itong proseso ng pagpili sa ating pinaka-Chief Justice, tumutok po dahil ang ating makakasama, siguro simulan natin dito sa kanan, Cathy. Okay, nakasama natin siya nung ating mga forum dito sa impeachment trial. Kasama natin Dino Austria, ang National President ng Association of Law Students of the Philippines. Siya po ay representante ng mga kabataang Pilipinong magagaling. At syempre, kilalang kolumnista po ng Philippine Star. Marami po siyang mga pinakita sa atin at dinisclose na may impormasyon. I'm sure many of you follow his column. Sir Jarius Bondok. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Kasama rin natin ang Dean ng College of Law ng PLM, Dean Ernest Maceda. Magandang hapon sa inyo. Thank you for inviting me. Thank you, Dean. At syempre, ito na-miss po namin to dahil matagal po nating nakasama ito during the impeachment trial. Siya po yung isang naging tagapagsalita ng prosecution for the impeachment trial, Representative Congressman Erin Tanyada. Magandang hapon, Mark at Cathy. At miyembro po ng JBC, Attorney Jose Mejia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, ayan. Oo, Cathy. Gusto kong, siguro last week, Cathy, pinag-usapan natin yung JBC. Anong proseso sa JBC. Ngayon pong hapon, ito si sentro po tayo dun sa posisyon mismo ng Chief Justice. Ano ang kanyang tungkulin, ano yung expectation sa kanya, at anong klaseng tao ang dapat ating iluklok dun sa posisyon. Siguro unahin po nating tanungin si Dean, dahil siya po ay nagtuturo sa ating mga future lawyers ng ating bansa. Dean, ano po, pakidescribe nga po, ano po talaga ang trabaho ng Chief Justice? Siguro yung mga in broad terms lang po, ano po yung role ng Chief Justice? Siguro on the administrative side of things and dun sa pagiging huwes. Well, ang pinakamagandang guidance natin dyan is supplied by no less than a former Chief Justice himself, si Chief Justice Art Panganiban. Meron siyang column in one of our major broadsheets. At sinulat niya doon yung sinasabi niyang 8-tiered test for the duties of a Chief Justice, no? Pero ang pinakamahalaga dyan, ayon sa kanya, is yung pagka-primus inter pares or first among equals. Dahil kahit lahat ho sila, kung tutuusin, ay pawang mga Supreme Court Justices. Pero siya, given his position as Chief Justice, siya ho ang kailangan manguna. He's given the administrative duties that none of the others have, no? But because of that, kailangan maipakita niya yung kanyang leadership dahil dito sa kanyang administrative responsibilities at dahil siya ang muka ng Supreme Court mismo, mas malaki ang tinatayang responsibilidad na binibigay sa kanya. Ngayon, napakalawak ho nito, I don't think we'd have enough time. But if you were able to answer nga kung ano yung exact complexion ng duties of a Supreme Court of Chief Justice, hindi na natin kailangan dumaan pa sa JBC, no? Basta ang gusto ko lang idagdag doon sa inyong intro,
Kasi sabi niyo pag-uusapan natin yung interview process, no? I think isa sa pinakamagandang developments with regard to interview process is that nilinaw ng mga senior associate justice na alam po natin automatically nominated, no? Na di tulad nung nangyari nung panahon ni President Arroyo, nung nagkaroon ng bakante sa posisyon ni Chief Justice Panganiban, yung mga automatically nominated ay hindi ho sumailalim, hindi ho pumayag. Sila po yung nag-objection, Your Honor, na hindi na daw dapat sila interviewin dahil na-interview na sila nung sila yung naging senior, naging associate justices. Pero ngayon, nilinaw nila sa pangunguna ni Associate Justice Carpio, no, na lahat sila ipapayag na sumailalim din sa proseso. Siguro isa ho yan sa kailangan din natin pag-usapan. Lagi natin naririnig itong primus inter pares. Ano ba ibig sabihin nito? Tanungin natin kay Congressman Erin. Well, kagaya ng sinabi ni Dean Maceda, kaklase ko siya sa Ateneo. Ang papel po ng isang punong maestrado hindi lamang sa pagsusulat ng isang desisyon. Dahil yung philosophy of the court, no, siya po yung naglalatag. At ito'y mahalaga dahil maski sabihin po natin they're all considered equals in the branch, he can show and guide the court on the direction the court should take. But recognizing for the fact na itong mga ibang miyembro ng Korte Suprema ay may kanya-kanyang sariling pananaw. Yun ang unang-una. Pangalawa, importante rin na siya po ang magbibigay ng direksyon kung paano ima-manage rin yung buong bureaucracy ng judiciary. Dahil alam naman po natin na isa sa mga problema ng judicial branch of government ay yung mabagal na pag-usad ng mga kaso. Just a quick follow-up, Kong. Kailangan po ba yung administration skills or yung skill sa pagiging magaling na manager kung ikaw ay maging Chief Justice? Well, sa tingin ko hindi natin pwedeng mahiwalay yan Dahil kung ikaw ay tinitignan punong maestrado ng Korte Suprema, hindi mo masabi na yung regional trial court ay hindi ka sasaklaw at gagawin mo yung nararapat para ayusin o pabilisin yung administration of justice. Kailangan po yan So it's not just a matter of intellect, no? It is also, there has to be a certain management skill na kailangan ng isang punong maestrado. Dahil kung hindi, yung esensya ng ating saligang batas na kailangan speedy disposition of justice, hindi rin natin ma-achieve. Kaya importante na hindi masabi natin na isang plain lang, no, tinitignan ng ating punong maestrado. Dapat holistic. So he's tested on his intellect, he's tested on his management skills, no, kung paano papatakbuhin yung bureaucracia. Alright, nako, mamaya ipagpapatuloy pa natin kung ano nga ba yung hinahanap nating mga kwalifikasyon at mga traits ng susunod na punong maestrado. Pero bago yan, dumako muna tayo sa ating kasamang si Robert Tay. Papakilala ni Robert yung ilang special guest dito sa ating studio. Yes, Cathy, Mark, para nga mas maging masigla ang ating talakayan ngayon, kasama ko ang aking mga ka-age group mula nga dito sa University of Caloocan City. At mamaya-maya nga ay magtatanong at makikialam sila sa mga usapin dito sa pagpili ng bagong Chief Justice. Oo. Maraming salamat, Robert. Aasahan po natin yan dahil yung ating mga kabataan, we'd like them to pitch in their thoughts dito sa discussion natin sa araw na ito. Gusto kong ipunta muna kay Sir Jarius. No? Sir Jarius has been observing our society for so long and not just observing, writing about it. Sir Jarius, pakikwento nga po sa amin kung ano po yung naging observation nyo sa inyong career sa posisyon ng Chief Justice at ano po ang tingin ng ating taong bayan kung nababanggit yung posisyon na Chief Justice. Nabanggit kanina in passing ni Congressman Erin na na-impluwensyahan niya kahit paano yung direksyon ng korte. Kasi hindi lang dun sa administrative law dito, no? Kundi dun sa mga desisyon. Kung
I remember, if I may share a personal experience lang, bihira kasing, ang mga Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court, bihira naman yung makihalubilo sa mga media men na katulad namin. But we had a very rare opportunity to have dinner, cocktails with 6 justices nung panahon ni Chief Justice Narvasa. And then somebody pointed out, would you say, Chief Justice, that your Supreme Court is a pro-labor Supreme Court? Tapos sinabi nung nagtanong na newsman, kasi sunod-sunod po ito, 6 na desisyon ninyo, pro-labor. Ano ang sabi ni Chief Justice Narvasa? Ha, ganun ba? Hindi namin napapansin yan. Pero ang nagiging direksyon nila noon was, the observation outside was pro-labor nga sila. Pero sila mismo, hindi nila, I don't think they were doing it by design, but because there was that bent on the part of Chief Justice Narvasa na influensyahan niya kahit paano yung mga iba pang justices. Nako. At least they were taking it on a case-to-case basis, hindi siya yung talagang ratsada, no? Kaya hindi siguro nila na-observe yung Hindi common na napansin, pero ganun na pala nagiging. Tsaka kagaya nga nung nasabi ni Sir Jarius, no, bihirang makihalubilo, bihirang makita at magpa-interview itong mga justices ng Supreme Court, lalong-lalo na itong Chief Justice. Tanungin naman natin si Dino, sa kabataan nakita mo ang nangyaring proseso nitong impeachment para sa iyo at para dun sa mga nakakahalubilo mong mga kabataan. Ano yung hinahanap yung mga qualities, traits ng susunod na Chief Justice? First, I'd like to clarify lang na I'm the former president of the ALSP, the Association of Law Students of the Philippines. Hindi na po ako yung pangulo ngayon ng organization. Pero I think that the recent impeachment has set a good precedent, not just for people aspiring to be in the judiciary, but for every government official, and that it has set a higher standard of integrity for people who want to serve in the government. So, I think yun yung pinaka main quality na hinahanap siguro ng mga tao ngayon, ng kabataan especially, are people who are of great integrity, so to speak, na talagang susunod kung ano man yung nasa batas na dapat nilang gawin, and that they will not try to circumvent their way around the laws that have been put in place. In this first roundabout, hinuli natin talaga itong member ng JVC, si Attorney Mejia, dahil gusto natin ilatag muna yung konteksto ng ating discussion. Ano? Nakita po natin, sir, na yung philosophy, yung nature ng posisyon, at yung hinahanap nating skills, hindi lang sa pag-i-intellect, pagiging administrador din po. Paki-explain po sa atin, sir, kung paano po yan maipapalabas ng prosesong pagdadaanan nila sa JBC, yung lahat ng hinahanap natin. Kaya magandang hapon po ulit, no? Parati nga naming sinasabi na yung 4 na pamantayan nung ating hinahanap ay isinasaad mismo, no, ng batas, ano? At ito yung tinatawag nga, ito yung sinasabi nating competence, integrity, independence, and probity, ano? Siguro medyo maikli, no, yung panahon na igugugulin, no, ng JBC dun sa pagsusuri, bagamat ngayon pa lang tinitignan na yung iba-ibang factors, no. So kasama na diyan, no, yung halimbawa yung mga naging pasya, no, kung halimbawa ang kandidato ay kasalukuyang miyembro ng Supreme Court o kasalukuyang miyembro ng Hudikatura, susuriin no, yung kanyang estilo halimbawa ng pagpapasya, pagsusulat ng desisyon, susuriin ang kanyang academic records, no, susuriin ang kanyang pakikitungo sa ibang tao, no. At gusto ko ring banggitin na isa sa mga pamantayan ng ating Judicial and Bar Council o isa sa magiging basehan din, although it's not a major factor, ay yung psychological and psychiatric examination, no. Siguro yun yung innovation that has been introduced of late, no. Sir, So maraming factors on yan. that, sir, on psych examination, will that happen after na shortlist na po sila po or sa simula pa lang po lahat sila ay dadaan doon sa psych Simula test? pa lang ngayon dadaan na sila. At again, to the credit of the present associate justices who have been nominated and who are candidates, they have agreed, no, to go through
this process, even the psychological and psychiatric examination. Okay. Ayun, May- interesado ko dito sa prosesong ito, no? At kung ano-ano yung mga, may scorecard ba sila o binibigyan bang grado? Pero bago yan, dumako muna tayo sa ating kasamang si Robert. Yes, Kathy, Mark. Meron nga tayong isang tanong mula dito kay Apple Joy Peña mula sa University of Caloocan City. Apple? Go, Yes Apple. po. Sa palagay ko po, bilang isang estudyante, mahalaga po talaga na maipahayag po namin yung aming pananaw regarding po sa pagpili ng next Chief Justice. Kasi as a part of Sambayan ng Pilipino, syempre kailangan po talaga namin yun. And ang katanungan ko po, meron po kayang paraan para maipahayag namin yung aming mga katanungan at yung pananaw namin regarding sa mga nominated sa public interview po. Ayun, at tanungin natin yan kay Attorney Mejia, meron daw po bang paraan para makapagtanong o makapagpahayag ng kanilang mga saloobin itong publiko, yung mga manonood? Pwede ba question through Twitter? Yung Twitter kasi, to be honest, hindi ako marunong mag-Twitter. Medyo wala ako sa modang yon. No? Anyway, mayroong paraan. Dalawa basically ang paraan. Unang-una, maaari kang magbigay ng mga mungkahing katanungan sa Judicial and Bar Council upang maitanong namin yung gusto mong itanong, o kaya naman kung ito ay ito ay oposisyon at mayroon kang alam na impormasyon na palagay mo ay importante na isa sa alang-alang namin, maaari ka ding lumiham sa amin. Ito nga yung kasama sa proseso. Pagkatapos ng paglilimbag ng pangalan noong Martes, noong July 10, ay mayroong 10 araw po ang publiko na magbigay ng kanilang formal na opposition dito sa mga kandidato. So, in the same vein, kung mayroon ding katanungan, not necessarily opposition, na gusto mong maimungkahi, at palagay naman namin ito ay karapat-dapat na itatanong namin ito. At ito ay makakatulong siguro sa aming pagsusuri. May nais idagdag si Dean? Yes, ang masasabi ko lang kasi dun sa nabanggit ni Attorney Mejia na 4 na pamantayan, nasa sa ligang batas yan yung competence, integrity, probity, and independence. Ang kaso, wala hong special qualification na nakasaad sa Constitution para sa Chief Justice. So even though we keep on speaking about the leadership qualities needed, maski sa guidelines ng JBC, wala ho nakalagay doon for the position of Chief Justice, in addition to competence, integrity, probity, and independence, kailangan yung leadership. So siguro, kung tutuusin, ang meron lang experience in leading a tribunal would probably be the presiding justices of the Court of Appeals, the Sandigan Bayan, or the Court of Tax Appeals. But nobody else would have had prior experience doing this. So this is one of the difficulties na hindi mo malaman kung paano na itong mga nominadong ito ay magpapakita na may kakayanan sila doon sa leadership qualities na kailangan. Nako, Isa yun sa mga nga. problema ng JBC. Oo, paano nga ba mini-measure ang leadership qualities? Mamaya itatanong natin yan. Pati itong independence, probity, Correct. integrity. How do they measure these things? Kung Diba? hindi siya nakasulat, talagang nagdidepende tayo dun sa mga miyembro ng JBC. Napakabigat po ng kanilang trabaho. Dedetalyehin pa po natin kung paano po nila gagampanan ang itong trabahong ito. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo